Okay, hari ng debate, proceed. Alright, so good evening everyone. So itong debate ito ay gagawin po nating malumanay sapagkat yung katunggali natin ay malumanay. So sabayan natin yung lumanay niya. Pinapangako po natin na wala pong wala pong personal attack ad hominem at walang halong pagmumura. So sana po ay sa tagapanood subaybayan nyo at magmasid kayo kung sino ba talaga yung nakakalamang sa usapan natin sa tema na patutunayan kung sino ba talaga yung totoong iglesia ni Kristo na hindi claim na kiniklaim ng iba dyan. So sana po ay open po natin ating puso't isipan, wag po tayo maging bias, no? Yung ating mga pag-iisip, sana ay doon tayo sa totoo na sino nagsasalita ng katotohanan na naaayon sa salita ng Diyos. Yan lang po. Okay, maraming salamat, hari. Shelby, 1 minute. Proceed. And magandang hapon po sa lahat ng 76 million viewers listening right now. Muli po, binabati namin kayo na magandang hapon. Hindi dahil sa umaga o gabi, sapagkat dito sa Japan, wala pong umaga, walang gabi. Lahat ay hapon. Kaya magandang hapon. Muli po, ipinagpapauna namin na hindi kami official debater ng aming samahan. Kaya kung ano man ang masabi naming tunay na aral at tunay na katotohanan, DM is the key. Muli po, ipagpapauna namin sa usapan na sino ang tunay na iglesia ni Kristo. Hindi pinag-uusapan dito ang iglesia ni Kristo per se na 1914 at iglesia ni Kristo noong unang siglo. Ang pinag-uusapan dito, sino sa aming dalawa ang tunay na iglesia ni Kristo. Alaman niyo ang mga susunod na kabanata dito sa upcoming debate natin. Ngayon na at live na po tayo. Thank you so much sa lahat po ng 81 million viewers. At magpapasalamat na ako, ipagpapauna ko na sa lahat ng magbibigay ng coins. Thank you so much. Wait lang. Saglit lang. Balik lang ako. Okay, maraming salamat. Hari, ready ka na? Timer? Ayan, nakabalik na. Wait lang. Just ko lang. Sana yung timer. Okay, Hari, start na. Alright, so once again, ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa debating ito, patutunayan po natin na tayo ay totoong iglesia ni Kristo na naayon po sa salita ng Diyos or nasa Biblia. Sapagkat po marami namang nagki-claim sa panahong ito na sila daw yung tunay na iglesia ni Kristo. So ayon po sa Matthew 18, yung pinaka standard base po ng lahat na binabasa, ang sabi po dito sa Biblia, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw na Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at kahit pa ang pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. So unang-una po, yung totoong iglesia ay hindi po siya nawala. So malabo po paniwalaan na yung iglesyang tinatayo ng Panginoong Hesukristo ay nalipol or nawala, no? So mali po 'yan, yung mga paniniwala po ng iba diyan na yung iglesia ni Kristo daw ay nalipol, no? Sapagkat po ang sabi po dito sa Juan 10:28, sabi po dito ng banal na kasulatan, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman ay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin
ng sinuman sa kanyang kamay. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, mga gilaw nating taga-subaybay, mga kaibigan at mga kaibayaw natin sa pananampalataya, na ang totoong iglesia ni Kristo hindi nalipol, no? Napakapalpak po naman ng Diyos mo na magtayo siya ng kanyang gawain na kukunin lang naman pala, no? So, mahirap paniwalaan na ikiklaim natin na kayo ang totoong iglesia, ngunit nawawala pala ang iglesia. No? Sa makatuwid bagay, kung paniniwala po natin na ang iglesia ay nalipol, on-off pala, no? Ang iglesia ng Panginoong Kristo. Para palang ilaw yan, no? On-off. So hindi po, no? Hindi po mawawala yung totoong iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat yan po ang promise ayon sa Matthew 18. And even the gates of hell shall not prevails against it. Hindi po siya nawala. So yung totoo at yung tunay na Kristiyano po, mga gilaw nating taga-subaybay, ay nanatili. No? Ang sabi nga dito sa Juan 8:31, kung kayo'y manatili sa aking mga sasalita, tunay nga kayong mga alagad. Kasi po, yung unang Kristiyano, tinawag po kasi sila ito na mga alagad or disciples, no? Ito yung katawagan sa kanila, no? So later on, nagiging Christian sila, no? So before sila nagiging Christian, ang tawag sa kanila ay disciple, no? Mga disipulo ng Panginoong Hesus Kristo. Ayon po sa Gawa 11:26, doon po nag-umpisa yung mga disipulo na tinawag sila ng mga taga-Antioch na Christian po, mga gilaw nating taga-subaybay. So meaning to say, mga gilaw nating taga-subaybay, kung ikaw ay nasa totoong iglesia, ay nanatili ka, no, sa tamang aral at sa tamang doktrina. Oh. Ayon din po sa sinulat ng Apostol na Juan, ayon po sa 2 John 9, ang sabi po dyan sa banal na kasulatan, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ang anak, no? So, yung tatak po na original na iglesia ni Kristo ay nanatili po sa aral ng Panginoong Hesus Kristo. Madali lang naman natin sabihin at kami po ay sumusunod kami sa aral ng Panginoong Hesus Kristo. So, isa po sa mga aral po ng Panginoong Hesus Kristo na ating sinusunod po, mga gilaw nating taga-subaybay, na siya po ay Diyos, no? Hindi po siya ay tao. Sapagkat walang mababasa sa Biblia, letra por letra, na sinabi ng Panginoong Hesus Kristo na siya ay tao lamang, walang lamang, no? So hindi porket mababasa natin dyan na siya ay tao, ikiklaim na agad natin na siya ay tao. Siya ay tao lang. Wala po. Ni isang, sa loob po ng 31,102 na talata sa Biblia, ni isa, wala kang mababasa na nagsasabi na siya ay tao lang. No? Mabasa po natin dyan ay tao. So, meaning to say, mga gilaw natin taga-subaybay, yung tatak or yung original na Church of Christ, unang-una, hindi po nalipol, nanatili po, no? Pangalawa, sumusunod sa aral at turo na doktrina ng Panginoong Hesus Kristo, yung tamang doktrina, halimbawa na lamang na itinuturo niya, no, na siya ay Diyos, mga gilaw nating taga-subaybay. And then pangatlo, mga gilaw nating taga-subaybay, tingnan niyo po yung date, no? Yung kung i-zoom niyo po yung logo namin diyan, dito sa Pilipinas po ay nirehistro po kami noong 1901 sa pamamagitan po ng mga restoration movement na nakapunta po dito sa pamamagitan nila Stone at Alexander Campbell, na ito po ay itinataguyod ng mga taong ito na ito yung tunay na iglesia ay babalik doon sa original na katuruan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya po kahit po sa date, nauna po kami sa kanila, mas nauna yung 1901 kaysa 1914. No? So, lalong-lalo na pagdating sa original na
tinayo ng Panginoong Kristo ang kanyang iglesia noong 33 AD. Kasi masasabi ko po na palpak ito ang iglesia ng 1914 kasi unang-una 1914 sila lumitaw lang, no? Hindi po 33 AD yung nakalagay. Kasi kung sila yung totoo, dapat iglesia ni Kristo 33 AD sila. O tingnan niyo po, 1914. No, yung ang nakalagay po sa kanila. So, palibhasa po yung Church of Christ po ay highlights po na nakalagay diyan na 33 AD. Kaya kami po yung totoong Kristiyano, yung totoong iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo noong unang siglo, mga giliw nating taga-subaybay. So napakalinaw po, maliwanag pa sa sikat ng araw na napakalabo at malabo pa sa sabaw ng dinuguan ng mga aral nito. No? Bakit? Kasi sa date pa lang po, tingnan nyo po, no? 1914, compare nyo sa 33 AD. Napakalayo po ng agwat. Kaya doon nyo po makikita ang mga gilaw nating taga-subaybay. Sana po magmasid po tayo, gagamitan po natin, no, yung isip natin, no? At hindi po maghari sa atin yung pride po, no? Sana magmasid tayo kung sino ba talaga yung nagsasalita ng katotohanan. Yung mga lingkod ng Diyos kailanman ay hindi nalipol, sila ay nanatili. So ang tanong, paano ba natin masasabi? Malamang sa alamang itatanong yan mamaya. Paano ba natin masasabi na kami yun? Ano ba yung connection namin na sa panahon ngayon ng 2026 at compare doon sa panahon ng Panginoong Hesus Kristo? No? Ang sabi po ng Mateo 28, magsihayo kayo sa buong sanlibutan, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ako'y sumasa inyo palagi sa lahat ng panahon. So malamang sa alamang magtatanong na sino yung kamiyembro nyo noong 34, 35, 36 AD. Ang sabi po ng Biblia sa kanyang Great Commission na ang Diyos ay nasa amin sa lahat po ng panahon. Kaya sa panahon ng 34, 35, 36 AD, nandun po nag-i-exist ang totoong iglesia. At hindi po lumitaw lamang noong 1914. No? Malabo po yan, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Nasasabihin natin na ang iglesia ni Kristo ay lumitaw lang noong 1914 dito sa malayong silangan. Mali po. No? Sapagkat po, ang sabi po dyan sa Juan 16, no? Ang sabi dyan na mayroon din siyang kawan na kailangan dadalhin din naman, no, na hindi kasama sa kulungan at kailangan dadalhin din naman. Kaya restoration po ang tawag diyan, no? Yung kawan na hindi nakasama doon sa kulungan o sa iglesia. Okay. Okay, pa-ready ng time for cross-examination, Shelby. Pa-thumbs up pag ready na yung time. 7 minutes lang yung cross-exam. Okay, ilang minutes yan, Armada? Kala ko 10. 7 minutes ba yan? 10 po, 10. Okay, 10 10. minutes. Ready na, Armada? Okay, time for Shelby's interrogation starts now. Okay, unang tanong, hari ng debate, handa ka na bang sumagot sa mga tanong ng may dala ng tunay na aral? Yes or no? Yes, kahapon pa ako handa. Next question. Okay, next question. Binanggit mo yung Mateo 16:18 na pagkalipol. Did you mean yung pagkalipol na binabanggit mo ay pagtalikod? Yes or no?
Yes, sapagkat pag ikaw ay nawala sa iglesia, ay para ka na rin nagtatalikod. So pagkalipol man o pagtalikod, kasama din yan. Next question. Okay. Ang sabi mo, palpak ang Diyos kapag ka ang lingkod niya or iglesia niya or bayan niya nalipol o katumbas sa'yo, natalikod. Tama, di ba? Tama na palpak yung iglesia na nilipol. Pero yung Diyos po, sinabi ko, mahina naman yung Diyos mo kung yung iglesia niya ay nilipol niya. So hindi po yan nangangahulugan ng Diyos natin ay mahina o palpak kung yung iglesia niya or yung bayan niya ay nilipol niya mismo. Next question. Tanggap mo ba ang bayang Israel noon nalipol o katumbas, natalikod? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Abay, yes, tanggap yun sapagkat iba yung Ayun. bayang Israel sa panahon ngayon. No? Sapagkat yung bayang Israel ay hindi po yan yung iglesia ni Kristo. Next question. Sa makatwid, ang sabi mo kanina, palpak ang Diyos kapag ka ang iglesia niya o ang bayan niya natalikod o katumbas, nalipol. Tama, di ba? At ang sabi mo ngayon, inamin mo, nalipol o natalikod ang bayan ng Diyos noon. Tama ba? No. Hindi ko sinabi na nalipol ang bayan ng Diyos noon. Ang sabi ko, yung iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus Kristo ay kailanman ay hindi nalipol. Ayon din sa Juan 8, 28. Next question. Okay, sunod na tanong. Dahil hindi kayo nalipol, granting without conceding, magbigay ka ng 10 pangalan ng Church of Christ 33 AD noong 5th century. So yung pangalan nila ay hindi lang 10 yung ibibigay ko. Sila ay mga Objection, unang Your lingkod Honor. ng Diyos noong 5th century. Objection? Hindi ko hinahanap po yung paliwanag. No, hindi ko rin hinahanap yung higit sa 10. Ang hinahanap ko po 10 pangalan batay sa rules, categorical, sumagot ng categorical, 10 pangalan na opisyal na kaanib ng COC 33 AD. Okay, hari ng daan, identification. Counter. Okay, go ahead. Yung hindi po categorical yung tanong niya. Naghanap po siya ng 10 pangalan. Wala pong multiple choice doon. Okay, based sa question, identification, pwede ka magbigay ng 10 na hinihingan ng nagtatanong. Ang sabi ko po, yung sagot ko dyan, sobra pa sa 10 kasi yung alagad ng Diyos po. Ulitin natin, Hari. Panahon na time na Okay, binabanggit hold niya. lang. Kahit wala ng explanation, at least identification ng 10. Kaya nga, Mr. Moderator, sumasagot ako. Ang sabi ko, sobra pa sa 10 kasi hindi natin pwede malimitahan na 10 lang yung unang lingkod ng Diyos. So yung lingkod dyan ay binigay namin ayon sa Mateo 28 na sa lahat ng panahon nandun yung Diyos. Objection, May Your Honor. nag-i-exist Hindi po kami sumagot sa lahat ng panahon. identically, hindi niya in-identify yung address ng question. The question is names, not essay. Names Okay. ang tanong. Okay, final Hari. Identification, can you at least name 10? Wala na ba itong Otherwise, counter? pass. Wala na ba itong counter? Magbe-base na tayo dun sa question. Pwedeng mag-pass pag hindi According makapagbigay. sa rule, Mr. Moderator, pag mayroong objection, pwedeng mag-counter ng isa. Nag-counter ka na kanina. Ibig sabihin, hindi na pala pangalawa kasi siya pangalawang objection. So ako pala, isa pa pala yung counter ko. Okay, Siya sige, pala go ang ahead. pangalawang objection. Okay, ano yung Okay, second counter objection. So, ang pangalan na binigay ko, yung mga unang lingkod na Kristiyano. Pangalan yun. Marami yun. Higit yan 10. Next question. Okay, go ahead. Next question. Ang sunod ko na tanong, magbigay ka ng 20 na pangalan na Church of Christ 33 AD noong 6th century. 10. Sagot. Pangalan. Once again, hindi po natin Pangalan. pwede malilimitahan
Pangalan, Yung hindi ko 20 nililimit. lang. Pangalan. Magbigay ka ng 10 pangalan ng member ninyo. Yung pangalan nila o mga unang lingkod na Kristiyano, yan yung pangalan yan eh. Di ba? Mga unang lingkod na Kristiyano, yan yung pangalan nila. At hindi lang pwede natin masasabi na 20 lang sila. Walang biring yung tanong. Next question. Next question. Dahil hindi mo nasagot yung tanong. Sunod na tanong, binanggit mo ay si Kristo ay Diyos at hindi tao. Tama ba? Yes, tama. Okay. Saan talata, bilang sabi mo, doon sa ikalawang 2:9 na kailangan yung salita or katotohanan or karunungan na binabanggit doon ay galing kay Kristo. Saan talata sinabi ni Kristo na siya ay Diyos at hindi tao? Okay, basahin ko po dito. Ayon po sa Mateo 26:47 kasi talata po yung hinahanap niya, no? So basahin po natin Mateo 26:47. Wait muna, naglo-loading ako ng cellphone na. Pero ipakita ko na lang sa screen para hindi ka na mahirapan. Ayan, kikita mo? Okay, dito po 46. Mateo 27:46. Pakita mo. Para 47. basa natin yung talata. 47 yan. Sorry. Sa Tagalog version po, Tagalog. Nagra-run po yung time, nagra-run po yung time. Papastay mo na yung kay Shelby. Okay, basahin ko. Mateo 27:46 ang sabi po, at nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas sa tinig na sinabi, Ili, lama sabaktani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Next question, letra por letra na babasa. Saan mo nabasa dyan sa Mateo 27:46 na sinasabi na siya ay Diyos at hindi tao? Saan mo nabasa dyan? Ayan oh, Diyos ko, letra por letra, yung Diyos po ay hindi tao. Next question. Next question. Sino yung nagsasabi ng Diyos ko? Si Kristo o yung Ama? Si Kristo, sapagkat yan ay sa panahon na yan ay nakapako siya sa cross. Kasi ang tanong mo kasi saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na Diyos siya? Ito po ang sabi ni Jesus, Diyos ko. Yan, inamin niya oh. Diyos ko. Yan, si Jesus mismo namin na Diyos siya. Next question. Okay, sunod na tanong. Sino naman yung Diyos ko ni Kristo? Kung si Kristo yung nagsasalita. Sino yung Diyos dyan? Diyos ko, sabi Si Kristo dyan. yan, inamin niya eh. Inamin niya Si oh. Kristo Diyos ko, yung oh. nagsabi ng ko. Si Kristo yung Diyos. Siyempre, ayan o, Diyos ko nga eh. Pag sinabi kong, pangit ko. Kaya sinabi ko, gwapo ko. Ako yung gwapo, hindi ikaw. Next question. Okay, next question. Saan naman yung hindi tao? Tama ba ang hindi taong nakasulat dyan, yung Eli, lama sabaktani? Tama ba hindi tao yung kahulugan ng Hebrew word na to? Tama ba? Yes. Ay, Sapagkat ang Aramaic sabi pala. dyan- Tama ba hindi tao? Ito, tama di ba? Yes, sapagkat ang translate yan ay Diyos ko. Ang Diyos kasi hindi tao. Next question. Okay, sunod na tanong. So, bakit pinabayaan ni Kristong Diyos yung sarili niya? Ayan, no? Bakit mo ko pinabayaan? Bakit pinabayaan ni Kristo yung sarili niya? Sagot. Sundin yung kalooban ng Ama. Kagaya po ang sinabi dyan sa Mateo 26:39 na mismo ang Panginoong sa Kristo ay nagtangis. Bagamat hindi yung kalooban niyang masusunod, kundi ang kalooban ng Ama. Next question. Okay. Sunod na tanong. Binanggit mo dito, pinabayaan ni Kristo yung Objection, Mr. sarili niya. Moderator, objection. Ayon po Okay. sa ating rules ay kailangan po tayong magiging professional at nakalagay unprofessional attitude. Bawal po Okay, tumawa. Shelby.
Ay, wala po sa rules natin na bawal tumawa. May nakalagay ba? Bilong po Patingin diyan nga. sa bilong po yan sa unprofessional Okay, attitude. sige. Patingin nga. Okay, sige. Kung Shelby, iwasan may- na lang natin may yung tumawa. tawa para sa request ng Hindi, kakadibig. hindi. Counter objection. Wala sa rules. Kasi interjection lang naman ang tawa eh. Katumbas lang yan Nag-predebate ng kami ano eh. kanina. Mayroong predebate na Wala nangyari tayong kanina. wala Pinag-usapan tayong na namin. inagrihan na bawal tumawa. Normal lang ang pagtawa. Wag lang yung asar na Pinag-usapan na tawa. namin kanina, Wag lang Mr. ganun. Moderator, yung pre-debate kanina na alisin yan. Okay, Kasi sige. bilong yan sa Okay, para unprofessional attitude. makapag-proceed na tayo, ito na lang ang judgment. Iwasan na lang natin yung pagtawa. Okay, let's proceed. Okay, sunod na tanong. Baka si Tom Mix ang tumatawa kasi nagko-comment siya ng emo. Yeah. Next question na lang natin. Binanggit mo si Alexander Campbell, right? Yes. Okay. At itinatag ang Church of Christ 33 AD noong 1901. Tama, di ba? Yes. Kung naitatag ni Alexander Campbell noong 1901 ang Church of Christ 33 AD, sino ang nagtatag? Noong 1901, sino? Ang nagtatag si Kristo. Ginamit Kristo. sa Alexander na pumunta dito at kanina wala akong sinabi na si Alexander yung mismo nagtatag ng iglesia. Ha? Yung nagtatag ay si Kristo. Ginamit yung mga restoration movement ang sabi ko kanina. Okay, sunod na tanong. Dahil 1901, yung pagkakatatag dito sa Pilipinas, ang tanong, kung hindi kayo nalipol, bakit pa kailangang itatag sa Pilipinas kung hindi naman pala kayo nalipol? Good question. Ito yung sagot. Dito sa Pilipinas na itatag sapagkat kumalat yung ebanghelyo sa buong mundo ayon sa Gawa 1:8 na unto the uttermost part of the earth. Next question. Okay, sunod na tanong. Dahil kumalat na kayo, ilang countries and territories meron ngayon ang Church of Christ 33 AD? Unlimited po. Hindi po mabilang. Walang numbers na makakabilang sapagkat yan karami ang Church of Christ 33 AD. Sa Makatwid, hindi mo alam kung ilang countries at territories na kayo, right? Lahat ng mga countries, nandun yung Church of Christ. Kaya pag bilangin mo, mahihirapan ka. Aabot tayo ng 1 linggo sa kakabilang dito. Next question. So, sinasabi mo ngayon na nasa lahat na ng bansa. Yes, lahat ng bansa sapagkat mapupulpil yan sa buong bansa. And to the uttermost part of the earth, sabi kasi ng Biblia. Okay, sunod na tanong, dahil binanggit mo na ipangaral sa lahat ng bansa, ngayon ang tanong, kapag ka naipangaral na sa lahat ng bansa, batay sa Mateo 24:14, ano ang susunod na kaganapan? Tama ba na darating ang wakas pagka naipangaral na sa lahat ng bansa? Yes, ayon sa kasulatan, pero hindi pa ngayon yung wakas. Maghintay ka kung kailan yung wakas. Next question. Tama ba na ang sabi dyan maghintay sa darating na wakas o kung magkagayoy darating ang wakas? Mali. Ang sabi ko, ikaw Mali. yung maghintay, hindi yung Biblia. Okay. Ilang minutes pa ba ako? Ayan, binanggit mo yung John 10. Time? Time na. Sayang. Mr. Moderator, Okay. iwasan po natin yung objection. Professional debate po ito. Yung salitang mga sayang, yung mga tawa. Ako po ay hindi ako gumaganon. Okay, pa-present ng time for Shelby's presentation. Pwede pa beatbox din yung time na saka yung nagsasalita. Pwede ba yung dalawa para medyo mas malaki? Mas nakikita yung oras. Di pa baka kasi yun yung kaya na lang siguro sa cross-exam na dalawang malaki. Kung mamarapatin lang. If you don't mind, moderator. Okay, sige. Given. Thumbs up ug okay na yung time. Okay, Shelby, proceed. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng 120 million viewers natin. Muli po, narito ang inyong lingkod,
Thomas Shelby na may dala ng tunay na aral. Muli po ang paksa na pag-uusapan natin, sino ang tunay na iglesia? Is it the Iglesia ni Cristo na nilalagyan nila ng 1914 pero wala pong 1914 yan versus Church of Christ 33 AD. So bago tayo magtungo na sagutin yung katanungan na sino ang tunay na iglesia, ayaw kasi natin na conclude. So, alamin natin yung mga pointers para malaman natin kung masagot natin yung tanong na sino yung tunay na iglesia. Ang unang panuntunan nating malalaman, ano ang panukat na gagamitin natin at ano ang mga katangian ng pagkakilala sa Iglesia ni Cristo, aling kautusan ang marapat na sundin. Ngayon, dako po tayo dito sa unang katanungan natin, ano ang panukat o pamantayan na gagamitin natin. Hindi kasi tayo kagaya ng iba dyan na ang pinakabatayan nila, kuro-kuro, palapalagay, iinom ng ihi, magsa-sign of the cross, kung ano yung maisipan nilang gawin, yun ang gagawin nila. Tayo, ang gagawin natin, hindi kagaya ni Hari ng debate na nagkuro-kuro niya siya doon sa Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yung ko daw doon sa Diyos ko, yun si Kristo yun. Di ba? Nag-bounce back sa kanya. Tayo hindi. Magtatanong tayo, ano yung panukat natin para malaman natin alin or sino yung tunay na iglesia ni Kristo. Batay sa Biblia, ha? Ayon sa Biblia ang usapan. Ngayon, kung tatanungin natin ang Biblia, ano ang panukat ng Biblia o pamantayan ng Biblia na ating gagamitin? Ito ang talatang sasagot ng mga lingkod ng Diyos. Ang sabi dito sa 1:17, talatang 16:18 pa, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kalwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ano po ang nabasa natin sa talata na pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo? Binibigyan diin natin dito na may comparison. No? May dalawang comparison dyan. Ano yung comparison? Yung isa, yung nagsasalita ng saga ng kanyang sarili. Sino ba yung mga nagsasalita ng saga ng kanyang sarili? Kapag ka tinanong mo, siya ay Diyos at hindi tao, saan talata mo mababasa? Doon. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yung ko doon, ako yun. Sabi niya, Diyos ako. Diba? Wrong grammar. So, kapag ka nagsasalita ka ng saga ng iyong sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Example, halimbawa, sasabihin mo, brother, gamot ako ng gamot sa sakit ko. Ano magandang gawin? Drink your own juice. Ano ang kahahantungan mo? Nagsasalita ng saga ng kanyang sarili. Yan yung hinahanap, kalwalhatian sa kanyang sarili. Ano naman yung nasa kay Kristo o lingkod ni Kristo? Ang sabi diyan, datapwat ang humahanap ng kalwalhatian niya sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, sa kanya'y walang kalikuan. Sa makatwid, kapag ka ikaw ay sumusunod lang ang pamantayan mo, yung kung ano ang itinuro ni Kristo, kung ano ang itinuro at kalooban ng Diyos, yun din ang susundin mo. Gaya ng Panginoong Hesukristo, ang sabi ni Kristo, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ngayon, ito ang marapat nating sunod nating itanong. Ano ang mga katangian ng pagkilala sa Iglesia ni Cristo? Paano natin makikilala ang Iglesia ni Cristo? Basta lang ba sabihin mo, Iglesia ni Cristo ka? Basta kahit na Church of Christ, nilagyan mo ng 33 AD, yun na ba yun? Yung batayan? Para masabi? Pangalan lang ba ang batayan?
At alamin natin kung ano ang sagot ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah 8, talatang 20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Sa makatwid, para malaman natin na ang isang tao o ang isang religious organization ay malaman nating ito ay totoo, may dalawang batayan o pamantayan. Ano yung dalawang batayan o pamantayan? Meron siyang kautusan at meron siyang patotoo. Ngayon, hindi muna natin pag-uusapan yung patotoo. Ang patotoo kasi ay hula o propesiya na patungkol sa iglesia o patungkol sa taong isinugo. Ang pag-uusapan muna natin ay mga kautusan. Nalalapat ba ang utos ng 33 AD at Iglesia ni Cristo? Alamin natin kung ano yung magiging kasagutan. Aling kautusan ang marapat nating sundin? Ang sabi sa Galatia 6:2, magdalahan kayo ng mga pasanin at sundin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ano lamang ang ipinapatupad na utos sa panahon natin ngayon? Kautusan ni Kristo. Sa makatwid, kung ikaw ay nagsasabat pa, nagtatitings ka pa, hindi na nararapat yan. Kasi ang susundin mo lang muna ngayon ay kautusan ni Kristo. Ngayon, dako tayo sa sunod na tanong. Ano-ano ang mga halimbawa ng kautusan ni Kristo? Ito ang isang halimbawa. Gaya ng binanggit ni hari ng debate kanina na si Kristo daw ay Diyos at hindi tao. Ano ang pakilala ni Kristo? Iisang Diyos. Sino yung iisang Diyos? Yung kausap niyang ikaw. Yan ang ipinapakilala niya na iisang Diyos na tunay. Ano naman si Kristo? Siya ba ay Diyos? Hindi. Siya'y sinugo ng Diyos. Sa makatwid bagay si Hesus Kristo. Ngayon, eto tanong. Ilapat natin. No? Sa turo ni Kristo, iisang Diyos. Eto tanong. Sa turo ba ni Lyndon Navarro? No? Sa turo ba ni Lyndon Navarro, iisang Diyos ba? Ito, pakinggan natin ito para sa turo ba ni hari ng debate o sa turo ng AKA hari ng debate na si ni Lyndon Navarro, tanong natin kung yun ba ay pagtuturo ni Kristo sa iisang Diyos. Ito, pakinggan natin. Wait lang I-try ko siyang i-play. Ayan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa Trinity. Wait lang Tawag dyan ay assume. O gin-assume. Halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa mga kapatid Bigyan ko lang ng kaunting oras. Yung rapture, no? Yan, ang anak ba yan? O ang Espiritu Santo ba yan? Iba kasi yung isa at iba gamitin natin yan, ang anak ba yan? O ang Espiritu Santo ba yan? Kaya po mga kapatid ko, at yung ngayon gabi, mali na sabihin mo na ang Diyos ay isa. Mali yan. Ano ang sabi ni Lyndon Navarro? Mali na sabihin mo na ang Diyos ay iisa. Di ba? Ulitin natin. Mga kapatid, turuan ko kayo Ito po sa mga Trinitarian, turuan ko kayo ngayon gabi. Mali na sabihin mo na ang Diyos ay isa. Mali yan. Ano daw ang tama? Kung mali na ang Diyos ay iisa, ano ngayon ang tama para sa Kanya? Pakinggan natin. Ito yung tama. Ang tama, sabihin nyo na ang Diyos ay nagkaisa. Teka. Ang sabi niya, sabihin nyo na ang Diyos ay nagkakaisa. Bakit? Kaya mag-isip tayo ng gamitin natin yung utak natin. Ang gagamitin na batayan, utak. No, hindi Biblia. Ang gagamitin niyang batayan, utak. Tayo kanina, ang ginamit natin batayan, Biblia. Pamantayan na Biblia. Sa kay Lyndon, anong gagamitin niya? Utak. Hindi isa. Kasi ang ibig sabihin ng Ano sabi niya? Hindi isa. Ano pa? absolutely one. Ang iisa daw ay absolutely one. Ngayon. Iba kasi yung isa at iba rin yung nagkaisa. Iba ang isa, iba ang nagkakaisa. Yung Diyos or yung mga Diyos ay Yung Diyos daw at yung mga Diyos ay ano? nagkaisa. Kaya kung titignan natin, no? Kung titignan natin yung pagtuturo ni Lyndon ba? Wait lang. Tama lang, no? Hindi na Time na ba? Ay sayang. 4 seconds na lang. Sige, okay lang.
I-wave ko na yung time. Okay. Pa-prepare ng time for Harry for interrogation. Okay, Harry, ready ka na? Interrogation time starts now. Harry, nandiyan ka pa? Or ano? Naka-mute nakamute ka? ako, nakamute. Okay. Ako nagsasalita. Time starts now. Okay, so unang tanong. Binasa niya kanina ang Juan 17:7. Sino ba ang nagsasalita sa sarili dyan? Si Kristo ang nagsasalita at ang sabi ni Kristo sa 1:17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw hindi nagkakaisa, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kapag ka sinabi mong hindi iisang Diyos na tunay, antikristo kang tunay. Next question, please. Next question. So inamin mo na ba ngayon, aaminin mo ba ngayon sa harap ng 120 million live viewers na si Kristo ay nagsasalita sa sarili? Yes or no? Yes, si Kristo ang mismo nagsasalita sa pahayag na yan na inutos sa kanya ng Diyos. Yes, yun. Inutos sa kanya ng Diyos na ipakilala niya ang iisang Diyos at hindi sinabing nagkakaisang Diyos. Wala nun. Wala nun. Next question, please. Kanina may binasa ka kanina, sabi mo kasi kanina doon sa binasa ko sa Mateo 27:46 na si Kristo daw ay hindi nagsasalita sa sarili. Ngayon, alin ba yung tama mong sagot? Si Kristo nagsasalita sa sarili o si Kristo ay hindi nagsasalita sa kanyang sarili? Yes, nagsalita si Kristo sa pamamagitan ng kanyang bibig na inutos ng nagsugo sa kanya. Sino yung nagsugo sa kanya? Ang Diyos Ama. At alin ang itinatag ni Kristo na iglesia? Iglesia ni Kristo. Walang 33 AD. Wala nun. Next question, please. Okay, so ngayon tanggap mo na ba na Benedicto nga Diyos siya ay nagsasalita sa sarili? Yes or no? No, walang sinabi si Kristo na Diyos siya. Wala nun. Ang sabi mo doon sa video, ang sabi mo, gamitin natin ang utak, ang isip. Ang ginamit mong batayan, yung kokote mo, hindi yung nasusulat sa Biblia. Gamitin mo Biblia. Next question, please. Okay, next question. May binasa ka kanina sa Galatians chapter 6 verse 2. So ano bang kautusan ang dapat nating sundin dyan? Kautusan ni Kristo, hindi kautusan ni Lindon. Wala tayong mababasa. Ang gagamitin natin batayan, yung kokote mo. Ang batayan, pamantayan ng Biblia, yung nagsugo kay Kristo, yun ang marapat nating sundin. Kautusan ni Kristo. Next question, Okay, next please. question. Kanina, hinanapan mo ako ng 10 na pangalan. Ngayon, pwede ba kitang hanapan? May pakita ka na 10 na kautusan ni Kristo? Ay, maraming kautusan si Kristo. Halimbawa, yung binanggit na huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, iniibig ni Kristo ang iglesia, huwag kang kakain ng dugo, ng binigti, ng handog sa Diyos-Diyosan, ano pa ba? Yung Ama, ang makilalang Diyos na tunay, sinugo si Kristo, Panginoon si Kristo, tagapagligtas si Kristo, tagapamagitan, bugtong na anak, ano ba ba? Ay, lagpas na. Next Thank you question. so much. Time na ba? Next question, please. Okay, next question. Sinabi mo kasi kanina, si Kristo ay hindi Diyos, kundi sinugo ng Diyos. No? So, ang sinugo ba ng Diyos? Diyos o tao? Ang sinugo ba ng Diyos, Diyos o tao? Tao. Ang sinusugo ng Diyos, mga mensahero yun. Ang mensahero, hindi Diyos. Kailanman, hindi pwedeng isugo ang Diyos. Makapangyarihan siya sa lahat, tapos uutusan mo. Tabingi ang aral mo, hari ng debate, kapag ganyan ang unawa mo. Next question, please.
Okay, may mababasa ba tayo sa Biblia na ang sinugo ng Diyos ay tao? Yes or no? Yes, definitely meron. 1:8:40. Taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Kanino niya narinig? O kanino? Sino yung nagpadala? Narinig ko sa Diyos. Sino yung pinaringgan ni Kristo? Sa Diyos. Hindi tao. Next question, please. Next question. Next question na. Lindon, Ari, baka next gusto mo pa question. magtanong. Ay, nawala. Hindi na kaya na. Sayang. Sayang. Umatras yata. Moderator, umatras po ba yun pagka ganon? Hintayin natin, bigyan natin ng time. Baka na disconnect lang. Pause time muna. Ayan, salamat po sa mga 71 na coins na ibinigay ninyo. Thank you so much po at sana nag-enjoy kayo sa debating ito at gagamitin lang natin pagkakataon na ito na sana patuloy po kayong manood sa Viewerista. Dito po, mag-subscribe kayo, mag-like kayo sa kaibigan nating si Viewerista na isang mabait na kaibigan sa amin na nakita namin yung simulain niya nung parang wala pa siyang kakilala dito, sinamahan ko siya, tulong-tulong lang, kwento-kwentuhan, nakita natin na kahit Catholic siya ay hindi siya bias, kumbaga open sa lahat. Kaya sana suportahan niyo po yung kaibigan kong si Viewerista. Ayan. Thank you so much po. At sana po yung platform po namin na Shield, sana patuloy kayong mag-subscribe, mag-like. Marami kayong matututunan na tunay na aral. Marami kaming paksa na inihahanda. Ayan, kagaya nung Bash Talks at kagaya ng apostasy ni Shin at ni Tagatanong at marami pa na upcoming events na makikita ninyo at magpapakahut questions din kami dito po sa Shield na online question about Bible, about under the sun at alin man na pwede rin, ML, ayan, pwede rin yan. Sana, Isgad, pwede bang pakitawagan mo yung kapatid mo? Baka sabihin umaatras siya. Host, pwede ba nating i-PM si Hari nalaglag? Si Isgad? Nakakuha na Kuya Emmet, in-invite ko na uli. Ayoko kasing isipin na tumakbo siya eh. Baka lang naman. Wala siya eh. Wala sa wala sa... Diyan na ba? Wala siya sa viewers eh. Vlog lang, brother. Nalaglag. Pasuyo. Isgad, patawag na para ano. Baka sabihin tumatakbo siya eh. Huwag naman ganun. Baka nalaglag lang. Pero okay naman siya. At least nakaranas siya. Mga beginners pa lang yan. Mga Okay, andito na connected. Ay, beginners ka daw? Okay. Game na. Kuya Lindon, beginners ka daw sabi ni Isgad. Nagsisimula pa lang yan sa TikTok. Okay, pa lang, okay. Wala pa yung, Sorry po, naputol yung internet. Okay, sige. Wifi kasi yung gamit ko dito. wala pa yung isang 2 linggo pa lang yan dito sa Facebook. Sa TikTok si Hari. Okay, Congratulations. timer starts now. Hari? Okay, sige. So, ang naputol kong tanong, sinabi mo kasi kanina, si Kristo ay hindi Diyos kasi sinugo siya. Okay, yung sinugo ba Diyos o tao? Sabi niya kasi tao, ayon sa Juan 8:40. So, sa Juan 8:40, may binanggit bang sugo dyan? Yes or no? Walang sintidong verbatim na sugo. Ang nabasa ko kanina, nanilatag ko na isinugo si Kristo doon sa 1 dito sa talatang 1:17, 16, 18. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Isinugo siya nung Ama. Yun Time. yung sinasabi ko sa iyo. Next question, please. Okay. Pag sinabi ba natin na Diyos ko, so sino po yung Diyos? Yung Ama. Kapag sinabi mong my love, ikaw din ba yon? Hindi. Kapag ka pronoun na Diyos ko, medyo tabingi kasi yung grammar mo eh. Kapag ka sinabi mo
Diyos ko, second person yan na pinatutungkulan mo sa kausap mo na direkta. Diyos ko. Diyos Objection. ko. Di ba? Objection, Next Mr. Moderator. question, Objection, please. Mr. Moderator. Can I object, Mr. Ano Moderator? yung concern? Hindi po English kasi gumamit siya ng my love English. Tagalog po. Ang sabi ko, pag sinabi bang Diyos ko, Diyos ba si Kristo? Hindi. According to my understanding na sagot na ni Shelby. Next question. Okay. Pag sinabi ba na pugi ko, sinong pugi? Ako o ikaw? Ano na? Pogi ko? Oh, pugi ko. Sinong pugi? Ako o ikaw? Pag sinabing pogi ko, what do you mean na ko ako? Did you mean ako? Ko. Nabibigay-bingian naman eh. Ulitin kong tanong, Mr. Moderator. Oh. Pag sinabi nating pugi ko, sinong pugi? Ako o ikaw? Yung kausap mo, yung ko, yung kinuko mo. Okay. Possessive kasi yun eh. Poko. Pogi ko. O, tinatawag mo yung endearment na kausap mo na pogi siya. Kaya sinabi mo, pogi ko. Parang ano, palangga ko. O, yung kausap mo na palangga na endearment o yung pogi ko na endearment mo, kung aso man, si Isgad man ang pogi ko. Pogi mo man ang kausap mo Next si Isgad. question. Bromance ang Okay, tawag next doon. question. Next Yung question. Sabi mo kasi, pag sinabi kong pugi ko, yung kausap daw dyan. So, yung ko ba ay ikaw? Yes or no? Yung ikaw, yes. Halimbawa, si Isgad ang ikaw. Sinabi mo kay Isgad, pogi ko. O, bromance kayo ni ano nun. Bromance kayo ni Isgad. Lovers ang tawag sa inyo. Next question, Okay, please. next question. Iwanan kita dyan. Next question. Okay. Kailan na itatag ang samahan na kinaaniban nyo ngayon? Unang siglo na itatag, sino nagtatag? Ang Panginoong Hesus Kristo. Kailan niya itinatag? Noong unang siglo nang magpasimula siyang mangaral sa dako ng Jerusalem. Mateo 16:18. Next question, Okay. please. Nasaan kayo nung pangalawang siglo? Saan yung iglesia nyo nung pangalawang siglo? Noong pangalawang siglo, nagkaroon ng pagtalikod. Ang sabi sa unang Timoteo 4:1, yung iba sa inyo ay magsisi talikod, makikinig sa aral ng demonyo. Kaya nalagay sila sa aral ng demonyo noon. Kaya walang kaanib Next noong question. ay sayang. Okay. Next question. Ibig bang sabihin ay tinatalikuran nyo ang Diyos? Next. Yes or no? Hindi namin tinalikuran ang Diyos. Yung iba sa aming mga kaanib noon na Iglesia ni Cristo, sila yung tumalikod. Pero kaming mga Iglesia ni Cristo ngayon na buhay, 2026, ay hindi kami tatalikod sa Diyos. Naunawaan ko yung aral na ang tunay na aral ay nasa loob ng Next Iglesia ni question. Cristo. Hindi Next question. 33 AD. Next question. Okay, sino nagtatag ng iglesia doon sa Punta Time. Santa Ana, Maynila? Time na Si time. Kristo at ang ay Okay, sayang, interrogation hindi ends. Time nakabawi. na. Sayang. Okay, time for Harry's presentation. Pagkasit ng time po. Okay, time ready starts now, Harry. Alright, so mga kaibigan, mga taga-subaybay sa ating 120 million live viewers, garapalan, harap-harapan ang pagsisinungaling nitong taong na to. Unang-una mga kaibigan pansinin niyo po mga gilaw nating taga-subaybay sa aking programang The Voice of Truth. Ito po yung kasinungalingan nitong iglesia ni Manalo ni Cristo. Sabi ko sa kanya, nasaan kayo noong second century? Sabi niya raw ay nagtalikod kasi daw sila. Yung tanong ko ay ibig pa sabihin kayo ay nagtatalikod sa Diyos? Abay no. Sabihan no.
So alin ba talaga, kuya? No, kayo ba ay nagtatalikod o hindi nagtatalikod? Napakasinungaling mo naman. No? Huwag po kayo magsisinungaling sa harap ng mga kapatiran nyo dito. Klaro-klaro po, recorded po ito. Ikalat po natin ito, mga kaibigan, mga taga-subaybay. No? So, malinaw pa sa sikat ng araw sa silanganan ang kasinungalingan na ginawa niya. No? Nagtalikod sila. Tapos nung tinanong ko, kayo ba ay tumalikod sa Diyos? Hindi naman raw. Ano ba talaga nagtalikod kayo o hindi nagtalikod? Pambihira, anak ni Santa Maria Bulacan Elementary School. Oh? So, tingnan nyo po mga kaibigan, pag nasa tamang aral ka, kailanman wala may kakatibag sa iyo. Tingnan mo yung mga maling-maling aral, no? Komplikado yung sagot-sagot, no? Inaamin na nga na nagtalikod sila tapos ayaw pa nagtalikod. At saka tinanong ko siya kanina, pag sinabi ko bang pugi ko, sino yung pugi? Ako o ikaw? Sabi niya raw, ikaw. Kaya tinanong ko sa ano ba yung pagkakaintindi mo ng ko? Yung ko ba ikaw? So yung pagkakaintindi niya pala sa grammar na ko ay ikaw. So napakalaro po mga kaibigan, no? Oh. Pag sinabi kasi natin pugi ko, ibig sabihin ako yung pugi, hindi ikaw. Yun yung tamang grammar, no? Oh. Kumbaga, matangkad ko, matalino ko, hindi ikaw yung matalino. Ako. Yan po, napakasimpleng-simple. Nilagay kita sa bitag, nagpapabitag ka na naman no? Kaya ho, mga gilaw nating taga-subaybay, ako po'y nagpapasalamat sa pagkat ay pinaunlakan po ng ating katunggali yung matagal ko ng hamon na debate sa kanya, no? So, napakalinaw po mga gilaw nating taga-subaybay na napakatabingi ito yung aral. Mahirap po paniwalaan yung aral nila, no? So, uulitin ko po, yung tunay na lingkod ng Diyos, kailan may hindi magtatalikod sa Kanya. No? Nakalagay yan sa Juan 10:28. No? At sinabi pa ng Diyos yan, yung pangako ng Diyos ay sila hindi malilipol. Tapos sabihin niya, nalilipol sila. Tapos nung tinanong ko siya kanina kung kailan na itayo yung samahan niya, 33 AD din daw. Tingnan niyo po mga kaibigan, wala kasi ako dito, nakalimutan ko ba there is God, no? Yung pag ng logo natin na dalawa, i-compare natin. Tingnan niyo po kung 33 AD ito, natayo yung kanilang iglesia. Malinaw po 1914. Yung kanilang iglesia po naitayo noong 1914. Tapos ipinipilit yan na 33 AD. Anong gawin nyo? Dapat kung totoong iglesia kayo, dapat yung nakalagay sa church. Yung ganun sa amin, no? Dapat nakalagay dyan, Church of Christ 33 AD. Eh bakit 1914 kayo? Mismo yung mga kasamahan mo inamin na 1914 kayo. No, nag-uumpisa. Tapos sasabihin mo 33 AD ka? Abay malabo pa yan sa sabaw ng dinuguan. Pambihira naman ito, no? So mga gilaw natin taga-subaybay, harapan po, no? Yung pagsisinungaling ng inyo pong kasama. Although na nire-respeto ko naman po dahil siya ay hindi po siya isang official na debater ng Iglesia ni Cristo, ngunit po sana po kailangan wag niyang ipahiya yung mga kasamahan niya dito. No? Wag siya magsisinungaling sa harap dito, mga kaibigan. No, sorry po Brother Makisig, siya naman po ay akin naman kaibigan doon sa kabila. So, nilililaw lang po natin yung aral. Kasi kanina, ganito yan. Ang una kong tanong kanina sa Juan 17:7, sabi ko, sino ba nagsasalita dyan? Sabi si Kristo sa kanyang sarili. Kaya tinawaran niya kasi doon sa Mateo 27:46 na hindi daw si Kristo nagsalita sa kanyang sarili. Nung tinanong ko siya sa Juan 17 na sinong salita diyan, inaamin niya na si Kristo nagsalita sa kanyang sarili. So mismo pala aamin din pala ito si Brother Makisig na si Kristo ay nagsasalita sa kanyang sarili. Kaya sinabi niya kasi kanina, hindi daw si Kristo nagsalita sa kanyang sarili. No, so nagko-conflict po, nagkokontrahan po yung kanyang mga sagot. So dapat isang sagot lang, isang tanong, isang sagot lang dapat, no? Oh. So sabi ko sa kanya kanina, yung sugo ba ng Diyos ay yung sinugo ba ng Diyos, Diyos o tao? Sabi niya tao. Yung referensya niya Juan 8:40 na ang nakalagay diyan. Kaya sabi ko sa kanya, may binanggit ba ang Biblia na ang sugo ng Diyos ay tao? Sabi niya, yes, mayroon. Tinindigan niya. Tapos binasa pa naman yung Juan 8:40 na nakalagay doon, ako'y nagsaysay. So mga kaibigan, harapan na sinungaling ito, hinahanap yung sugo.
yung salitang terminong sugo. Tapos binasa niya yung nagsaysay. Abay, malabo pa sa silangan at kanluran yan. No? Oh. Sugo. Sugo yung hinahanap. Hindi yung nagsaysay. Kaya wala pong maipakita siya sa Biblia na nagpapatotoo na yung sino mga giliw nating taga-subaybay. So hindi po na napamalian or na siya ay maalaman niya kung ano ba talaga yung tunay na iglesia. Kaya nga yung topic namin, sino ang tunay na iglesia? Siyempre, kami yun, yung tunay na iglesia. Yung Church of Christ 33 AD. No, kasi yan yung dala-dala namin eh. No, hindi sila tunay piki sila. Bakit? Kasi hindi naman Church of Christ 33 AD yung dala nila eh. Bakit? Dinadala ba nila yung Church of Christ 33 AD? Hindi naman ah. So piki. No? Pag hindi ka kasi tunay, ibig sabihin piki ka. No? Tapos, ano mo pa, no? Ipagmamalaki pa nila na tunay kayo. No, yung pangalan nyo pa lang, kahit yung nag-umpisa kayo, 1914, paano naging 33 AD yung 1914? So, malabo yan, mga kaibigan natin. Yung 1914 ay 33 AD, tapos kayo mismo tumalikod. Anong klaseng yan? Kayo ba, papayag kayo na lingkod kayo ng Diyos, tapos tatalikod kayo sa Diyos? Dapat, kaya kami dito sa mga totoong iglesia ni Kristo, kami po ay hindi kami tumatalikod sa Diyos kailanman. Hinaharap po namin yung lahat ng kahirapan. Dapat walang tatalikod. Tapos sila mismo inaamin niya harap-harapan na tumatalikod daw sila. Eh, yun ba ang tunay na iglesia? Kayo ay tinatalikuran niyo yung Diyos. Tunay ba kayo? Kaya huwag lang po sasama yung loob niyo mga kaibigan natin. Yung tama lang po. No? Ang sabi kasi yan ng ikalawang Juan, yung binasa ko kanina, na ang wala sa tunay na aral ni Kristo. So, kailangan manatili tayo sa tunay na aral ni Kristo. So, napatunayan po natin na sila piki. Una, yung date, magkalayo. Pangalawa, yung aral. Si Kristo, tao. Hindi naman sinabi ng Biblia na si Kristo ay tao lang. No? Wala siyang maibapakita, wala siyang maibabasa. No? Wala siyang napatunayan na nagturo si Kristo ay tao. Sinabi niya kanina, mayroon daw letra por letra, nagsasabi si Kristo na Diyos ko, na Diyos siya. Ayan mismo, kasi yung issue po dito mga kaibigan, dito sa binasa ko sa Mateo 27:46, nang nagsabi, yan kasi yung unang tanong niya eh. Si Kristo yung may sabi dito eh. Diyos ko, Diyos ko. Issue dito kung sino yung Diyos, may tinatawag sa nga Diyos, hindi po ito issue kapatid, no? Yung issue dito na may sinabi si Kristo na Diyos siya. Use your logic, mga kaibigan, no? Yan kasi yung hamon niya eh. Hinanapan niya ako ng talata na sinabi daw ni Kristo na Diyos siya. Ngayon, nung pinakita ko, nung nilatag ko yung talata, abay, hindi yan, mayroon siya ikang Diyos na binabanggit yan. Hindi naman issue dito, yung Diyos diyan na binabanggit ni Kristo. Yung issue dito, ito po, tandaan po natin yung issue dito, na may sinabi si Kristo na Diyos siya. Yan po, no? At least may sinabi siya na Diyos siya. Kasi yan yung agreement niya eh. Kaya po, malinaw mga gilaw nating taga-subaybay na napakahirap paniwalaan yung kanilang iglesia. No? Hindi po kasi sila nanatili doon sa aral. No? Sila na mismo nagsabi na ito malikod sila sa Diyos. No? Time. So maraming salamat po. Okay, prepare ng time. Host, ano na tayo? Conclusion na ba to? Cross-exam po, Your Honor. Protestan pa yan. Okay. Ready ng time kay Rachel.
Ay, nawala. Umalis. Parang tumala. Kanina naka-ano lang yata siya, naka-data. May nasignal. Pasuyo, Hindi natin pasuyo, isgad, baka ano. Wag Dalawang naman, wag yung sasabihin tumakbo, hindi ganun, Hindi bro. naman, Pangit yun. sabi nga mahinang signal. At saka 2 linggo pa lang yan sa TikTok. Ano yun, Salamat baguhan naman. pa lang siya, isgad, baguhan pa lang sa Oo naman. Oo naman. bagito pa. Dalawang linggo pa lang siya sa TikTok kaya ako natutuwa sa kanya. Wala pa sa kalingkingan mo, no? Oo naman, big ano pa. Ang sabi ko lang, Bata 2 linggo pa. pa lang sa TikTok. Kaya natutuwa ako sa kanya kasi malakas ang loob niya. Mm. Practice, sabi ko nga, practice lang. Pag-practicean mo si Shelby. Yan, sabi mo, pag-practicean mo pa ako si Shelby. 2 linggo ka pa lang dito, lakasan mo lang ang loob mo. Yan si Shelby kasi, magaling yan. Kaya doon ka kay Shelby mag-practice. Tsaka itong lugar na ito, hindi naman ito ang revealers. Kasi kung tunay yan na labanan sa revealers, pag dito tayo ay practicean lang yan. Congratulations! Pa, Suyo, tawagan mo, isgad. Wala ka bang contact niya? Hindi ba kayo nagkakaisa? Wala ba kayong GC or... Localization kami, brother. Meron Ha? localization. I-chat mo sa sa GC nyo. Baka abutin tayo ng Okay, nandiyan na isang siya sa araw ano? dito. Nandiyan na siya sa list. Baka nagpapaload lang. Dandan ka lang. Nandiyan na siya sa baba. Naubusan sa PisoNet. Baka Yung naubusan. inuhulugan siguro yung internet niya, no? Maaari, siguro. Hindi natin alam. Pero congratulations sa aking kaibigan, sa ating kapatid na 2 linggo pa lang sa TikTok. Pero ay malakas ang loob. Part yan ng pagtatanggol sa Twitchers. Okay pa, invite si andyan na siya sa baba. Invited na kuya. Ayan. Dyan na. Ayan, ready ka na, ano? Hari na ang debate Oo. sa cross-exam. Oo. Ang unang tanong ko sa'yo, batay sa viewers' reaction, dito sa talatang, binanggit mo kasi yung tawag dito, binanggit mo kanina yung Diyos ko. Pag sinabing ko, yung nagsasalita, yun din ang Diyos. Tama? Ayon sa kanyang salita, tama. Mm-mm. Pagbatayan Okay. din yung salita. Pagbabatayan yung salita, hindi yung utak, no? Sunod na tanong. Dito sa Objection, Mr. 120. Moderator. Objection, tanggalin po natin yung side comment. No? Kanina wala po akong Sunod na nalaban tanong, dito sa 120. 28, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sino yung Diyos ko dyan? Si Tomas o yung Ama? Siyempre, si Jesus. Kasi si Jesus yung kausap dyan, hindi yung ama eh. Si Jesus dyan. Sabi mo, Hindi, sandali, meron akong minuto. Seconds na magsumagot. Yung Diyos Sige, dyan, tuloy. Naglalag ako. Yung Sorry, Diyos dyan, naglalag ako. yung Diyos dyan si Jesus. Kasi si Jesus yung nakita ni Tomas eh. Kaya mismo si Tomas honest na sinabi niya na Diyos siya. Oo. Kaya dapat maging honest din kayo, sabihin niyo Diyos si Jesus. Next question. Okay, sunod na tanong. Sabi mo kanina, kung sino yung nagsasalita doon sa Mateo, di ba? Sabi dito sa Mateo kanina, asan? Ito. Sino yung nagsasalita sa Mateo na Diyos ko? Si Jesus o yung Ama? Si Jesus, inamin ni Si Jesus, Jesus. mismo eh. Hindi ka ba naniniwala kay Jesus nung sabihin niya na Diyos siya? Abay, ano mo naman na hindi ka naniniwala sa kanya. Si Jesus yan, inamin ng mismo ni Jesus eh, na Diyos siya eh. Next question. Sino mo nilita si Diyos ko?
1:20, 28, si Tomas naman ang nagsasalita. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Tama ba na Diyos si Tomas at Panginoon si Tomas kasi may ko? Bay, hindi tama yun. Yung tama Mali kasi ka. si Jesus, Okay. si Jesus kasi yung kausap niya doon. Si Jesus kasi nung nagsalita siya, wala naman siya kausap eh. Si Tomas kasi nung nagsalita siya, may kinausap siya, yan si Jesus. Kaya inamin ni Tomas na Diyos si Jesus. Next question. Okay, next question. Nung nagsalita si Jesus, ang sabi diyan, malapit na ang oras ng ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Sinasabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Nung sumigaw si Jesus ng malakas, sino yung kausap niya? Siyempre yung Ama. Oo. Ay, yung ama. Sandali, mayroon Okay. akong minuto. Objection, Mr. Moderator, tanggalin natin. Pinag-usapan na namin kanina na pag sumagot, huwag agad sasapaw. Pakinggan muna yung seconds na sagot. Okay, Shelby, pahintay nung sagot. Ay, ko. sorry. Sige, take your time. Marami na siyang violation, Mr. Moderator. Oh. Dapat tanggalan yan. Kasi ako, malinis ako makikipagdebate. Wala kang makikita. Okay, yung sagot. Siyempre, yung Ama dyan. Kasi, nung kinausap niya dyan, hindi niya naman, nandun naman sa Ama yung langit. Hindi kagaya sa langit, hindi kagaya ni Tomas na nandun talaga sa harapan ni Tomas. Kaya, makikita mo talaga na-witnessan talaga at sinabi talaga ni Tomas, nasaksihan niya na Diyos si Jesus. Oh, yun yung ibig sabihin. Okay. Sunod na lang na tanong. Dito sa 1:17. Binanggit mo yung 1:17. Sino yung nagsasalita sa 1:17? Nga si Jesus yun. Si Jesus. Sinabi mo yan kanina eh. Siya yung may sabi eh. Oh, si Jesus yun. Sino man ibig Okay. gumawa ng Sunod- kanyang kalooban, ay malalaman mo yung turo. Ang sabi mo, di ba? Oh, si Jesus yun. Okay. Next Sunod na question. tanong. Nung sinabi ni Jesus, na sinalita ni Jesus sa una, ang kausap niya yung Ama, tama? Yes, tama na sa Biblia yun eh. Okay. Sunod na tanong. Dito sa 3. Ang sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw. Sino yung ikaw na kausap ni Jesus? Siyempre, yung Ama. Yung Hindi Ama. po, ngayon ka lang ba nalalaman na yung Ama dyan? Oo, yung Ama yan. Sunod na tanong, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino yung iisang Diyos na tunay na ikaw? Sino yon? Sino yung iisang Diyos na tunay? Silang dalawa. Dalawa na. Sandali. Ito naman eh. Silang dalawa, yung iisang Diyos, na ikaw ay iisang Diyos na tunay. Kasi hindi porket may nabasa kang ikaw, yung kadugtong dyan, iisa. May video ako, piniplay mo. Sabi ko, magkaiba yung isa kaysa iisa. Hindi yan absolute one, kundi unified one. Iisa. Next question. Okay, binanggit mo yung 1 dito sa sa John 17:3. Ano yung Greek word na ginamit sa iisang Diyos? Abay, hindi naman natin pinag-aralan yung Greek. At saka, Pass. Okay, pass. at saka, Next question. Hindi, sumagot ako. Next question. Sandali, huwag ka muna mag-comment. Ito naman eh. Hindi natin pinag-aralan yung Greek dito. At saka, yung pinag-uusapan natin dito, yung about sa iglesia. Oo. Dapat patungkol din sa iglesia yung tanong mo. Next Okay. question. Next question. Sa tunay na iglesia ni Kristo, ang tanong. Sa tunay na iglesia ni Kristo, ilan ang kinikilala nilang tunay na Diyos? Abay, siyempre, dalawa. Mag-ama. Dalawa. Okay. Hmm. So mali ito na iisa. Mali yan, no? Hindi, tama yan na dalawa. Hindi yan isa. So hindi iisa to, dapat dalawa. Sandali, masagot ako. Huwag mong pamalian yung Biblia. Ikaw yung nagsasabi na mali. Ang sabi ko tama yan, sabi ng Biblia, iisang Diyos. Ang ibig kasi sabihin ng iisa, hindi yan absolute one, kundi unified one. Next question. Okay, next question. Mateo 16:18. Binanggit mo yung Matthew 16:18 kanina, right? Yes. Sabi diyan, itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung nagtayo ng iglesia? Si Kristo. Kanino yung iglesia? Kay Kristo. Kaya kabilang Kung kay- kami doon eh. Kaya kaanib kami doon sa tunay na iglesia ni Kristo eh. Sapagkat yan yung pangalan namin o Church of Christ or iglesia ni Kristo. So kami yon yung kabilang doon, yung kaanib doon. Na itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia.
Kung kay Kristo yung iglesia nino yon? Iglesia ni Ni Kristo. Kaya Ni kami yun eh. Cristo. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, or Church of Okay. Christ. Kami nga yun. Oo. Huwag niyo So- angkinin yun kasi kami yun. Sunod Okay, next question. sunod na tanong, yung binanggit mo sa ano ninyo, logo ninyo, Roma 16:16, right? Yes. Tama, di ba? Sa Roma 16:16, tama ba ang pangkalahatan na tawag sa iglesia ay Iglesia ni Cristo? Tama ba? Siyempre, nakasulat yun sa Biblia. Tama naman yun. Oo. At tama din na walang 33 AD. Tama? Tama yan na walang 33 AD. Yung 33 AD kasi, yan yung identity or identity namin sa magkaibang iglesia na gumagamit din ng terminong Iglesia ni Cristo sapagkat marami pong gumagamit ng Iglesia ni Cristo ayon po sa nakalagay doon sa unang Juan 4:1 na maraming magsiseparito gagamitin yung pangalan ng Kristo. Kanya yan yung identity namin, Church of Christ. Next question. Tama ba na ang Iglesia ni Cristo na walang 33 AD ay marangal na pangalan? Tama ba? Marangal na pangalan na itinatawag sa kanila? Ay, Tama ba syempre. ang Iglesia ni Cristo na walang 33 AD, marangal na pangalan yon? Tama? Mali. Hindi naman sinabi ng Biblia na ang Iglesia ni Cristo na walang 33 AD ay marangal na pangalan. O, mali ka dyan. No. So ano ang marangal na pangalan ng Iglesia? Siyempre, yung kanyang... Kung gusto mo walang 33 AD. Ano yung marangal na pangalan ng Iglesia? Siyempre, yung kanyang iglesia. Yung Iglesia Ano ni ba? Cristo or Church of Christ. So, kaya nga, yung Church of Christ 33 AD, hindi naman sinabi kaagad namin na Church of Christ 33 AD talaga yung ano namin na itatayo ko ang Church of Christ 33 AD. Hindi na, wala naman kaming katuruan ng ganun. So walang Church of Christ pagtuturo. naman talaga. Kaya pinatunayan Walang- natin dito eh. walang Sandali, pagtuturo sa may Biblia. seconds pa ako, sandali. Kaya ang Sorry. paksa natin, pinatutunayan natin dito kung sino ang tunay na iglesia ni Cristo. Wala namang 33 AD dyan ah. Next question. Okay. Sunod na tanong, sa makatwid, ang tunay na iglesia na pangalan ay walang 33 AD. Tama? Mali. Mali. Hindi ko Mali. sinabi yun. Ikaw may sabi yun. Kasi, kaya nilalagay namin ng 33 AD kasi Time. identity namin yun. Next question. Ay, time na daw, time na. Time na ba o may time pa ako? May time pa ako? Next question. Hindi ko kasi makita. Ay, sorry. Next question. So, ano ang official na dapat itawag sa iglesia? Letter A, Iglesia ni Cristo. Letter B, Iglesia ni Cristo 33 AD. So, yan yung identity namin para hindi kami mapagkamala na kami ay kabilang sa iglesia ni Manalo, iglesia ni Periol, at iglesia na kung ano-anong iglesia ni Cristo na ginagamit yung mga pangalan ni Cristo upang magsinungaling. Okay, time. Okay pa, prepare ng time. For Hari, conclusion na ba, host? May stand pa yata akong 10 minutes. Meron pa siyang 10 Ah, si minutes at Shelby saka pa mayroon pa pala. ako natirang tanong. Meron pa ako natirang tanong din sa rebuttal. Okay, ready na yung time for Gandaan mo Shelby. yung tanong, ah. Okay, time starts now. Ayan, so sana palaki ako para mapakita ng maayos yung nabitin natin kanina. Ayan, nabitin tayo kanina dito. I-play natin ulit, no? Kasi paulit-ulit. Isa sa pagkakilanlan ng tunay na siya ni Kristo, yung turo. At isa sa pangunahing turo na dapat natin sampalatayanan na buhay na walang hanggan, na paulit-ulit binabanggit kanina, bakit laging Christology yun napupunta, ay yung buhay na walang hanggan. Sabi doon sa 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan. So, para makilala mo
yung tunay na iglesia ni Kristo bilang patotoo sa kautusan at patotoo bilang kautusan, kailangan yung utos nakasalig sa Biblia, hindi sa kokote o utak o isip ng tao. So pakinggan uli natin na kung nakasalig nga ba, tama ba na si hari ng debate ay nakasalig ang kanyang pananampalataya? Saan nakasulat sa Biblia? Mali na sabihin mo na ang Diyos ay isa. Uulitin natin. Mali daw na sabihin, Ito yung mali daw na sabihin na iisa ang Diyos. Ngayon, puntahan natin yung kanina. Ang kanina kasi, ang nakalagay ay 1:17. Ang nakalagay dyan, iisang Diyos. Ayan. No? Hindi dadalawa. No? Iisang Diyos. Ang nagturo niyan, ang nagsabi niyan ay, ito papakita ko. Medyo na ano lang. I-reset natin, hard reset. Ang nagsalita niyan ay sinalita ni Jesus. Ngayon, balikan natin. tama. Ang tama, sabihin nyo na ang Diyos ay nagkaisa. Ang tama daw, ang sabihin nyo, ang Diyos ay nagkaisa. No? So sana, mamaya hanggang sa conclusion niya, mabasa niya, ang Diyos ay nagkaisa. Yan. Sana hari na debate, mabasa mo hanggang mamaya sa paghuling conclusion mo, ang Diyos ay nagkaisa. Ano pa? Mag-isip tayo ng gamitin natin yung utak natin. Ano sabi niya? Ano ang batayan niya, pamantayan niya? Mag-isip tayo, gamitin natin ang utak. Sa makatwid, kokote ang gagamitin ng kadebate natin ngayon. No? Kokote ang gagamitin. Ano ang kokote o kaisipan na gagamitin? Ang Diyos ay nagkaisa. Hindi isa. Ano daw? Hindi isa, no? Hindi isa, ano pa? Sabi ng isa is absolutely one. No, ang isa daw ay absolutely one. Tingnan natin mamaya. Iba kasi yung isa at iba rin yung nagkaisa. Mm. Yung Diyos or yung mga Diyos ay Yung Diyos o yung mga Diyos ay ano daw yung mga Diyos? nagkaisa. Nagkaisa. Sa makatwid dito, pinapakita natin na ang turo ni Pastor Hari ng debate, ang Diyos o ang mga Diyos ay nagkaisa at mali daw ang iisa. Ang batayan niya, gamitin natin ang ating isip o ang ating utak. Ngayon, gagamitin naman natin ang pamantayan, Biblia. O ano pagtuturo ni sinalita ni Jesus na dapat nating sampalatayanan? Ang sabi diyan, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yan ang dapat sampalatayanan. Yung nakasulat sa Biblia, hindi kokote. Binabalaan ko na siya kanina eh. Sabi ko, hindi kokote, no? Hindi gagangati sa ulo, makakakuha ng balakubak, yun ang magiging sagot. Ngayon, balikan natin yung ating presentation kanina. Ang sunod nating katanungan ay kung ano naman, ito, ano pa ang isa sa mga halimbawa ng utos sa tunay na iglesia? Gaya ng binabanggit natin kanina na tinanong natin, ang sabi sa Santiago 2:7, hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag. Kapag sinabing marangal na pangalan, yan ay banal. No? Ang marangal na pangalan na tinawag, yun lang ang itatawag mo. Ito ngayon ang tanong. Ano ang marangal na pangalan na itinawag sa iglesia na sinang-ayunan ni hari ng debate? Ang sabi diyan, mga batian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Bakit sinasabi nating walang 33 AD? Bakit? Sabi diyan uli, Gawa 20:28, Church of Christ, walang 33 AD. Bakit natin sinasabi lagi at lagi nating pinipilit na walang 33 AD? Ito yung kasagutan. Brothers and sisters, I have used Apollos and myself as example so you could learn through us the meaning of the saying, follow only what is written in the scriptures. Anong kahulugan yan?
kung ano lang ang nakasulat sa scriptures na pamantayan ng pagkaalam ng katotohanan. Yun ang sasabihin mo. Ngayon, puntahan natin yung pinakapakap na pag-aaral. No? Kung babalikan natin yung pag-aaral natin na katanungan mula kanina pa ay sino ang tunay na iglesia? Iglesia ni Cristo na sinasabing kami na so-called 1914 daw or Church of Christ na pangalan nila na 33 AD. Ano yung pinaka-barometro natin na ginamit? Ayon sa Biblia, nakasulat. Ano yung nakasulat? Yun yung mga sinalita or kautusan ni Kristo. Ngayon, doon sa kautusan ni Kristo, ano mo kikilalanin yung Diyos? Iisang tunay na Diyos. Ano ngayon ang sabi ni Hari ng Debate? Dalawang tunay or dalawang tunay na Diyos. O hindi isang Diyos. Sabi niya, hindi iisa. Ano ang pinakabatayan? Biblia. Ano sinabi ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito? Kung ano yung nakasulat sa Biblia. Comparison ng Church of Christ 33 AD. Ngayon, binanggit niya yung Diyos ko. Bakit mo ko pinabayaan? Yung ko daw doon, si Kristo yon. Diyos daw si Kristo. Yun ba ang tamang gramatika ng pagbasa? Kung ganyan palang na gramatika na Diyos ko, sasabihin mo ay Diyos si Kristo kasi Diyos ako, yun yung unawa mo, tatabingi. Bakit? Kasi doon sa, binanggit kanina dito sa 1:20, dito sa 1:28, nung tinanong natin siya dito, di na siya makasagot ng diretso eh. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko, lalabas, Diyos si Tomas at Panginoon si Tomas. Kung susundan natin yung gramatika, no? Yung gramatika na ko ay first person na ako, first person, ako daw yan, dapat dito pa lang si Tomas, Panginoon na siya at Diyos si Tomas. Tabingi pagka ganyan. Maraming ko na binabanggit sa Biblia. Di lalabas ay lahat ng may ko ay sa kanya yon, di ba? Tabingi. Kailangan yung first person, ang tamang grammar, Panginoon ako at Diyos ako. Bakit hindi tayo naniniwala na si Kristo Diyos? No? Bakit hindi tayo naniniwala? Kasi si Kristo may Diyos. Ito sa 1:20 talatang 17, sa salin ng ang dating Biblia, para lang mabigyang katarungan. Ang sabi diyan, aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Ito napakaliwanag na. Hindi na sinabing Diyos ko. Hindi na sinabi. Ang sabi diyan, aking ama at inyong ama. First person na aking ama at inyong ama. Yung third person. Aking Diyos at inyong Diyos, third person ulit. Sa makatwid, yung Diyos ng mga Kristiyano at Ama ng mga Kristiyano, yun din ang Ama ni Kristo, yun din ang Diyos ni Kristo. So therefore, kung pamantayan ng Biblia ang batayan, sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? Si Lindon na mali ang sabihin na iisang Diyos? Na hindi rehistrado ang kanyang iglesia? Kasi kung pamantayan lang, marami tayong batayan. Halimbawa, Roma 13:1. Ano sabi sa Roma 13:1? Sumunod sa mga namiminuno sa inyo o sa tinatawag na gobyerno o pamahalaan sapagkat walang pamahalaan na hindi itinalaga ng Diyos o itinatag ng Diyos. Ang Iglesia ni Cristo ba sumusunod sa pamantayan ng batas ng Pilipinas? Yes, nakarehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ayan, kung titignan natin, rehistrado ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, or Iglesia ni Cristo. Walang 33 AD yan, walang 1914. Kailan na rehistro? July 27, 1914. Yan ay yung opisyal na pagkarehistro. Sumusunod sa lahat ng utos ng Diyos. Ngayon, ang hamon ko sa inyong lahat na mga taliwas sa aral ng Iglesia ni Cristo, maghanap kayo ng aral ng kautusan ni Cristo salungat sa tinuturo ng Iglesia ni Cristo ngayon. Pagka may nahanap kayo, pag-usapan natin. Thank you so much and have a good day. Next question. Okay, time for Hari. Okay, pwede na po ako matanong?
Yung pong timer umalis, nagpaalam kanina. Ang time po, ano ng time po para maano. Standby lang din sandali. 10 PM sabi ni timer. At 10 PM, medyo matagal-tagal pa yon. Sino kaya pwedeng umakyat na timer dyan para for the sake na matapos lang kasi ano na lang eh. 10 minutes cross-exam at 5 minutes eh. Na humihinga ka pa ba, hari ng debate? Baka kung kailangan mo ng tubig or juice. Huwag mo na mag-side comment o Mr. Moderator. Hindi, tinatanong ko lang sa Mag-time na lang tayo. eh. Tayo na lang mag-time. 9:42. Paano natin malalaman kung yung 20 seconds, di Ayan, ba? oh, Importante yun sa debate. Yan yung time, oh. Hindi. 9:42 matapos tayo 9:52. Kasi 10 minutes Paano lang mo naman. malalaman na 20 seconds tapos na yung sagot ko? Ay, siyempre, ako naman magsasabi. Natapos na Sino ka ba? Moderator ka ba? Hindi ka naman, debater ka, hindi ka naman moderator eh. Wala nga timer dito Hanap nga tayong timer. Yun nga yung solusyon doon. Hindi kasi pwedeng ikaw yung mag-decide, di ba? Hari ka ng Brother debate, Iskad, tapos gusto mo, sasakalin mo ako sa time, di ba? Brother Iskad, pwede po ba kayo mag-time? Para na lang matuluyan yung yung pagkabugbog. Oh. Brother Iskad, pwede ba? Oo, siyempre naman. Paano ba? Paano ba mag-ano ng relo? Set ka lang bro ng Kunin mo yung 10 minutes, bro. Seiko, tapos Wala orasan mo akong sa relo eh. Seiko. Paano ba mag-ano sa sa cellphone ay Yung wall clock, pwede naman yung wall clock. Pwede lang bro, ka lang bro, mag-add ka lang bro. Halimbawa, 9:43. So, pagpatak ng 9:53, tapos na. Baka merong ibang makukuha. Wala akong cellphone. Isa lang itong aking laptop naman kasi malulubat na wala akong sirang charger nito. Sa laptop, sa cellphone kasi malaman naman natin yan. Wala akong maayos ng relo. Yung yung pag-uuras. Baka merong iba, baka may iba dyan na available. Sino ba yung dito? Patay bisakol sa laptop. Ayan. Ano yan, kuya? Yan, Yan, ayun. times and dates. Ayos na yan, meron na. Okay, ima-manual ko na lang yung 20 second na segundo ng sasagot. Okay, ready ka na, Ari? Okay. Okay. Alright. So, una kong tanong ganito. May pagkakaiba ba ang isa at iisa? Slightly, yes. Yung nagkakaisa yung sagot mo. Pero yung iisa at isa, technically speaking, wala naman halos difference. Sabi mo kasi yes, nag-yes ka kasi. So, ano ba yung pagkakaiba? Pwede mo ipaliwanag. Ano ba yung pagkakaiba? Yes, ng isa meron at silang isa? difference. Depende sa thought ng binabanggit mo. Like sa Ephesians, binanggit yung sa Ephesians 4 verse 6, binanggit yung 3 1, pero magkakaiba ng meaning. Did you mean ito papakita ko, sana mapakita ko sa screen eh. Okay, time, next question. Running time Next po ang question. seconds sa sagot mo Seconds. Ayan one God. Pag sinabing one God, absolute one yan. Yun ang tama. Ayan, one God. Next question. Is theos. Pag sinabi naman, eto pa. Asa pa ba yung iba? Sabi dyan, Time na sa po. 4-5. 30 seconds po. Okay, Time bigyan na, 30 natin. seconds. Next question na. Next question na. Mas Okay, time sige, kasi next ako question. Next question. Okay. So, sabi mo kasi, mayroong difference. So, pakilinaw po ng ano ba yung difference nila ng isa at isa. Ginamit doon sa one na Lord. Iisa lang. Absolute yan. Yan yung sinasabi mong absolute. Next, one faith. Moderator, pwede mo Mia pistis. Ayan, mia pistis. Next Stop the one time muna, ay one baptism.
hen baptisma. So, sa lahat ng one na yan, iba-iba, depende sa inuunawa. Kaya nga, yung alin bang tinatanong kita kanina, aling Greek yung ginamit sa one God? Hindi mo alam. Next time, mag-review ka sa susunod. Mr. Next Moderator, pwede mo question, please. objection, Mr. Moderator. Dito, wala na. Debate. Hindi alam. Okay, go ahead. Objection mo po, hindi one Lord or hindi one God. Isa lang at iisa yung ano ko sa kanya. Yung ipa-define ko sa kanya. Sabi niya kasi Okay. may difference. Sabi ko, ano yung difference ng isa at iisa? Okay, pasagot, Shelby. Kapag iisa, yung termino, if you are referring sa John 17:3 na iisa, hindi yung one talaga. Monon ang ginamit sa Greek. Pero pag iisang Diyos ang tinutukoy mo, eis theos ang nakalagay. Time, next question. Absolute one yun. Hindi nagkakaisa. Mali ka dun. Okay. Next question. Ang iisa ba singular or plural? Ang iisa ba singular o plural? Singular. Kaya nga one eh. One is singular. So, may ipapakita ka bang unified one or iisa na singular? Pwede mo ipakita dito sa screen? Ayan no. One Lord, isa lang ang Panginoon, isa lang ang pananampalataya, isa lang ang bautismo. Next question. Okay, iwan kita dyan. Hindi ka marunong sumagot. Ay, Okay. modulator, nagpaparatang Wala pa na akong hindi ako violation. marunong Isa pa lang sumagot. yung violation Sinagot ko. ko naman siya ng paulit-ulit. Question. Isa pa lang yung violation ko. Ikaw marami Okay, na. Okay, next continue. question. Debata laman ito eh. Oh, debata laman ito eh. Okay, next question. Oh. Binanggit mo kasi kanina ang Roma 16:16. Lahat ng mga iglesia ni Kristo ay nagbabatian kayo ng halik. Lahat ba ng mga kapatid nyo sa iglesia ni Kristo ay nahalikan mo na? Yes or no? Hindi lahat. Kung sino lang yung nakita ko, ay nagbabatian kami ng banal na halik. Ang banal na halik, walang halay yun. Hindi kagaya ng pag-iisip mo, hari ng debate. Mali ka doon. Next question, please. Oh, bakit sinabi dito ng Roma 10:16 na lahat ng iglesia ni Kristo? Ten minutes ba yan? O, sige, sige. Okay. Bakit binanggit dito sa Biblia na magbatian kayo ng banal na halik sa mga iglesia ni Kristo? So, ibig sabihin ba ay limited lang yung hinahalikan nyo sa loob ng iglesia ni Kristo? Hindi. Ang sabi diyan, mangagbatian kayo ng banal na halik. Utos yun na dapat gawin ng mga iglesia ni Kristo. Ano ba yung banal na halik? Halik na walang halay. Ano yung mga halimbawa ng halik na walang halay? Beso-beso, shake hands, fist bump. Yan yung mga katumbas ng banal na halik. Greet one another. Yun yung pag ginigreet mo yung one another, yun yung mga katumbas niyan. Hindi Next. kasing halay ng isip mo. Next question. Next question, okay. Sabi mo kasi kanina, mali kami kasi 33 AD yung church namin. So, Tama, maling-mali kayo doon. Hindi. Next question. premise please. yan, premise. Ah, Ito yung tanong ko. Premise na. Next question. Ito yung tanong ko. Kailan ba talaga naitatag ni Kristo ang kanyang iglesia? 1914 o 33 AD? Wala sa choices mo. Unang siglo. Walang binanggit na 33 AD. Walang binanggit na 1914. Ang unang pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa panahon ng unang siglo sa dako ng Jerusalem. Next question, please. So, alin ba yung tamang kanina na may binanggit ka na 33 AD din yung church nyo? Alin ba yung tamang sagot nyo? 33 Ay, wala. 33 AD. Sabi ko sa iyo, unang siglo. Pinagpapalagay ng mga scholar, 33 AD yon. Pero hindi kasi nasusulat eh. Ang pamantayan ko, yung nakasulat. Ang nakasulat, unang siglo yan.
na ipangaral ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia ni Kristo. Next question, please. Okay. So, sino yung mga kaanib sa iglesia nyo? Ilan yung natira kanina? Okay. Thank you. Seven minutes daw, pa-reset. Thank you, Armada. Shoutout kay Shield na may crush sa akin. Okay, pwede na ba magtanong? Okay, so sabi mo kasi nung unang siglo or first century. So sino ba yung mga kapatiran nyo na nalipol noong first century? Ay, yung mga apostol na did you mean nalipol? Wala kaming aral na nalipol ang Iglesia ni Cristo. Ang aral pala namin, natalikod yung iba. Wala kaming aral na nalipol. Correction lang. Okay. Okay. So, next question. Sino yung mga kapatiran nyo noong first century na tumalikod sa Diyos? Na tumalikod? Ano? Sino yung kapatiran nyo sa first century na tumalikod? Sino yon yung mga kapatiran nyo? Particularly, second century yon. Yung mga nalabi na Iglesia ni Cristo. First century noong- po yung tinatanong ko. First century. Kaya nga, kinorek nga kita. Walang literal na natalikod noong first century kasi nandyan pa ang mga apostol. May mga ilan na tumalikod kay Kristo. Pero yung tinutukoy sa 1 Timothy 4:1, kaganapan yan, starting yan ng 2nd century. 100 plus years na ang lumipas. Next question, please. Okay, next question. Noong 4th century, sino po ba yung ano po ba yung iglesia nyo ni Cristo noong 4th century? Wala na nga na Iglesia ni Cristo noong 4th century kasi noong 2nd century, yung mga obispo noon o yung mga nakatataas naging ng mga huwad na aral. Mali na yung dala nilang aral. Talikod man. Next question, please. Okay, next question. Inaamin mo ba na yung samahan nyo ngayon ay nawala? Yes or no? Hindi, kasi ang panahong Kristiyano, based sa Revelation, up to 7 seal. So, yung first seal, up to 7 seal, yan ang panahong Kristiyano. Nawala ba ang kabuuan ng Iglesia ni Cristo? Hindi. Meron bang natalikod? Meron. Nakasulat ba sa Biblia yon? Nakasulat man. Next question, please. Okay, dito tayo sa tumalikod. So ngayon, inaamin mo na yung iglesia nyo ay tumalikod sa Diyos? Hindi lahat. Ang iba sa inyo ay magsisitalikod. Yun ang nakasulat. Gusto mo, babasahin natin. Total, may 20 seconds naman ako eh. Dito sa 1 Timothy. Ito, 1 Timothy. Timoteo 4, talatang 1. Meron pa ba akong oras? Yan, papakita natin sa screen. Yan. Ang sabi dyan, sa 1 Timoteo 4:1. Ano sabi? Pagka nabasa natin, ayan, no? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon. Ang Ay. iba sa inyo ay talikod. Next question, please. May time pa ba, Mr. Moderator? Meron. Okay, so next question. Sabi mo kasi hindi lahat. Kanina kahit sinabi mo lahat, tumalikod. So sabi mo kasi hindi lahat ay tumalikod. Okay, sino naman yung naiwan? Ng mga kapatiran nyo? Yung naiwan, Noong ano? yun yung Iglesia ni Cristo. Nandito yan sa Zacarias. Zacarias 13, talatang 8 hanggang 9 pa. Ito, papakita ko sa'yo. Para lubos mo maunawaan yung tunay na aral. Kasi dapat pamantayan natin Biblia. Ang sabi dyan,
At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, ang dalawang bahagi ay mahihiwalay. Yan ang tumalikod. At mamamatay. Ayan yung mga nanatiling mananampalataya, kaso pinatay. Ngunit ang ikatlo ay Next question. maiiwan. Ito kami. Ito kami. Ito kami. Okay, next question. Huwag nang mag-send comment, Mr. Moderator. Next question. Dito tayo sa Juan 17. Okay. No, sinabi diyan na upang makilala kanila na isang Diyos na tunay at ang Panginoong Kristo na yung sinugo. Yung Diyos ba na tunay na si Kristo ay yung sinugo ba na si Kristo ay kasama ba sa Diyos na tunay? Yes or no? Hindi. Ito, papakita ko sa iyo. 1:17:3. Sa ibang salin, sa MBB or sa SND. Ang sabi dyan, sa ibang salin kasi niyan, makilala ang iisang tunay na Diyos, makilala ka na iisang tunay na Diyos at makilala si Jesucristo na iyong sinugo. I think ASND, kung di ako nagkakamali. Wait lang, check natin. ASND. Sige lang. Running time tayo. Walang problema yan. Next question. Ay, hindi ko pa nasagot yung tanong ko. Ay, sinagot ko na. Ito. Oo. Sabi dyan, makilala rin nila ako. Na Diyos ba? No, no, no. Isinugo mo. Yan ang pagkakilala. Makilala rin nila ako. Na ano? Sinugo mo. Hindi Diyos ko. Diyos ko. No, no, no. Next question. Di nakabawi. So, ang salitang at ba dyan sa Biblia, kabilang o hindi kabilang? Ay kabilang sa kikilalanin. Kabilang sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ano ang pagkakabilang ni Kristo dyan? Isinugo mo. Hindi Diyos mo. Wala nun. Isinugo mo. Yan ang nakasulat. Isinugo mo. Next question. Ang sabi dito, Please. 1:53, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na ay isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Kristo. So malinaw po yung tanong ko. This is a rebuttal question. Ito bang sinugo na si Kristo kabilang sa at na kung na ang ibig sabihin ang at ay kabilang sa tunay na Diyos? Yes or no? No, mali ka nga doon. Kasi, bakit hindi siya kabilang? Kasi iisa lang eh. Makakilala ka ng mga tao na ikaw lang, no? Ikaw lang ang tunay na Diyos. Kabilang pa ba yung at na sinasabi mo? Hindi nakabawi doon eh. Ano ang pagkakilala doon sa at kung ikaw lang? Makilala rin nila ako. Next question. Next na question. ano? Next question. Isinugo mo! Ayan. Next question. Kung sasabihin ko ba na para makilala nila na ako lang ang nag-iisang pastor dito at si Pastor Baler. Ilan ba ang pastor? Isa o dalawa? Ay, dalawa para sa'yo kasi may binanggit Yun. ka na Pastor A at Pastor B. Kaso, may binanggit ba dito na ikaw lang tunay na Diyos tapos Diyos rin na sinugo mo? Wala nun. Dinagdag mo yung pastor doon sa pangalawang conjunction na at. Mali ka doon. Okay. Tinatapos Next question. sulat. Okay, next question. This is a Next rebuttal question. question. Wala ng time. Sayang, di ka nakabawi. Sayang. Okay, time. Sayang. Time na ba, Mr. Moderator? Parang ano ata? Sige na lang, sige na lang. Okay. Okay, so Napa-ready na. sino ba una sa ano sa conclusion? Hello, hello. Mike. Ano yan? 5 Yes, go minutes? Ayan. Oo. Okay. Okay, for our conclusion, mga gilaw nating taga-subaybay, nakapost ito no sa nakapost ito sa YouTube. Hindi pwedeng i-delete at baka mangyari kagaya din sa div ko na dinidelete yung mga debate ko.
i-post natin to para mahayag sa mga nanonood ang durog-durog at sakong-sako ng argumento ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, biruin mo, grade 1, section 99 na tanong. Ano ang pagkakaiba ng isa at iisa? Ay binabasahan niya, sabi niya may diferensya daw. Kaya sabi ko, ano yung diferensya? Ay, so na one God. Kaya na-object ako sa moderator. Sabi ko, moderator, hindi naman, hindi ko na kami niya na mismo na magkaiba yung isa at iisa. Tapos, panay ilag. Ilag, tatamaan ka talaga kagaya ng sinabi ng Biblia sa 12:4 ng Hebreo. Talakpas aling mga tabak nito, no? Kahit ano mong ilag, ang buto-buto mo diyan tatamaan talaga niyan. Kaya naramdaman no ng ating katunggali na durog-durog po pati buto niya, no? Kung mapansin niyo po mga taga-subaybay ha, marami po siyang sablay na tanong. Tamang-tama sa pangalan, Selby, Salbay, Sablay, Selby. Parang ganoon tamang-tama no sa pangalan niya no, na sablay. Marami kasing sablay na tanong. Biruin mo grade 1 section 99 na tanong. So hindi masagot, pagkakaiba lang ng isa at iisa. No, mag-iilag pa doon sa episo. So maling-mali mga kaibigan, malabo pa sa sabaw ng puset. So ito po, no. Sa Juan 17, yung inano namin po mga kaibigan ay sinabi ko yung sinugo ba na itong si Jesucristo ay kabilang sa tunay na Diyos kasi yung conjunction kasi yung salitang at Pag sinabi kasi natin conjunction means magkadugtong. So, inamin niya naman na magkadugtong pero hindi niya tatanggapin na si Jesus yung sinugo dyan ay kabilang sa tunay na Diyos. Napakalinaw po mga gilaw natin taga-subaybay, huwag po kayong magbubulag-bulagan. Ito, 1:17-3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. No? So binigyan ko na sa example, halimbawa, sasabihin ko dito, walang ibang pastor dito maliban sa akin, ako lang. At si Pastor Baler. Na-involve pa si Pastor Baler. No? So, ilan ba ang pastor? Sabi niya, 2. Inamin niya naman. Yan yung concept ng Juan 17:3. Na makilala kanila na isang Diyos na tunay. Kasi po mga kaibigan, hindi po isa yung ginamit yan. Tapos ang sinungaling pa sabi niya daw yung salitang iisa daw ay singular. Mali yung plural yun eh. Magkaiba kasi yung isa at iisa. No, yung kasi diyan, iisang Diyos na tunay. So kaya mga gilaw nating taga-subaybay, malinaw pa sa sikat ng araw na sablay at hindi kaya tindigan ng ating katunggali yung kanyang relihiyon na inaniban. Bagamat yung topic namin ay patungkol sa tunay na iglesia. Kung napansin nyo po, kung balikan natin yung topic natin kanina, yung tanong ko sa kanya, inamin niya kanina kasi na 33 AD din sila. Tapos nung tinanong ko, hindi naman sila 33 AD. Unang siglo naman daw sila, unang siglo. No, kaya sabi ko sa kanya, sabi niya kasi kanina, tumaliko daw sila. Tapos nung parang muntik na siyang mahuli, hindi naman raw sila tumalikod, may naiwan naman daw. Ano ba yan? Natatawa ako, pinipigilan ko lang kasi conclusion naman ito. Ano bang klaseng aral yan? Kumbaga, urong sulong? Hindi yan. So, hindi mo kayang tindigan, kaibigan, yung maling aral. Kaya mananatili yung katotohanan. Kaya sa atin po, mga gilaw nating taga-subaybay, kaanib ka man sa iglesia, kinaanib iba ni Selby, ni Makis, kung sino yung pangalan niya. Dahan-dahan na po kayo magbalot-balot at hindi ko po kayo ito'y katotohanan lang na magbalot-balot na po kayo at balik na po kayo sa totoong iglesia ni Cristo. Ayon po sa Juan 10:16 na mayroon siyang kawan na hindi nakabilang sa kawan. Yan yung sa aming samahan. Ang sabi dyan ng Biblia, kailangan ko din naman silang dadalhin dito. Ito mga tiwalag to eh. Yung mga iglesia ni Manalo. Oo, kasi si Manalo kasi naging manggagawa yan dati Okay, time. sa Church of Christ 33 AD. Thank you. Okay. Pa-ready ng time para kay Shelby.
Big box na lang. Okay, Ayan, starts na. maraming salamat po sa mga 111 million viewers na patuloy na sumusubaybay. Pack up na po tayo sa ating conclusion. Kung titignan natin sino ang tunay na iglesia ni Kristo, kayo na po ang humusga. Paano yung paraan natin ng paghusga? Yan ang pinaka-importante. Yun ba ay kung feelings lang? Yun ba ay sa kokote lang? Hindi. Ang gagamitin natin batayan na nagsasabi ng katotohanan, yung nakasulat sa Biblia. Tayo, naglatag tayo, nagtanong tayo, sino sumagot? Biblia. Compare naman sa kaibigan natin, sino sumagot? Anong sabi niya? Gamitin natin ang ating utak. Gamitin natin ang ating isip. Ano ang batayan niya? Kokote. Kumpara sa atin, Biblia. Ngayon, kung usapang Iglesia ni Kristo lamang ang usapan, ang sabi niya, since 33 AD, nandyan na ang Iglesia, hindi nalipol, hindi natalikod. At nung tinanong natin siya, nasa lahat na ng dako. Ano ang sabi sa talata kanina? Kapag nasa lahat na ng dako o nasa lahat ng mga bansa, darating ang, nang magagayoy ay darating ang wakas. Sa makatwi, dapat nagwakas na. Araw na ng paghuhukom ngayon. Meron na sana ligtas ngayon. Kaso bakit hindi natupad? Meaning to say, hindi sila yung tunay na iglesia. Isa yon sa puntos. No? Bakit? Ang iglesia ni Kristo na kinaaniban namin, nasa 168 countries and territories. Batay sa United Nations, ang countries and territories around the world ay nasa 194 to 196. Plus 10 tayo. Sabihin natin, yung hindi part ng United Nations, sabihin natin 206 or 210 na. So, ang iglesia ni Kristo, hindi pa nakakaabot doon sa lahat ng countries and territories. Pero tignan mo ang iglesia ni Kristo. Ano ang katuparan ng pagiging tunay na iglesia? Ang iglesia ni Kristo lalago, patuloy na ipapangaral. Bakit nakaabot sa loob lang ng 100 plus years noong muling itatag ng Panginoong Hesukristo dito sa Pilipinas ang iglesia ni Kristo? Bakit ang bilis ng paglago? 170 or 168 na countries and territories na ngayon ang iglesia ni Kristo at patuloy na dumarami ang mga bansa na tumatangkilik sa tunay na aral. Kahayagan lamang po yan ng tunay na iglesia ni Kristo. Ano pa ang maipupuntos natin? Isa sa pamantayan natin yung pagkakilala sa Diyos. Kung nung tinanong natin siya ay Diyos at hindi daw tao, tinanong natin anong talata? May nabasa ba? Wala. Anong binatayan niya? Diyos ko, katumbas daw ng Eli, Eli, sabaktani, lama sabaktani, katumbas daw nun, hindi tao. Mali, di ba? Kahit sinong nandito ngayon, alam nila kung ano yung katumbas nun. Itinagalog lang na Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yun yung nandun sa Aramaic na binabanggit doon. No? Yun lang ang meaning nun. No, ano pa ang pamantayan natin? Binanggit niya na ang Iglesia ni Kristo daw ay itinatag sa noong 1901. Sino nagsabi? Sino nagsabi na isinugo si Campbell bilang pagkakatatag ng Iglesia ni Kristo o Church of Christ noong 1901? Wala. Ang Iglesia ni Kristo, kahit hindi naging topic, meron pong hula o propesiya, bakit lilitaw noong 1914 ang Iglesia ni Kristo? May batayan kaming talata. May batayan kami. Kaya nga, kung babalikan natin ang isa sa pamantayan ng Biblia, Isaiah 8:20, sa kautusan at patotoo, merong kautusan ng Iglesia ni Kristo. Alin ang sinusunod na kautusan? Kautusan ni Kristo. Alin ang patotoo ng Iglesia ni Kristo? Mga hula o propesiya patungkol sa magiging Iglesia ni Kristo, kalagayan ng Iglesia ni Kristo ngayon, na pagsasaayos. Na isasaayos ba ang Iglesia ni Kristo ngayon? Yes! Napakalawak po ng gawain ng Iglesia ni Kristo. Daan-daan. Kagaya nga ng binabanggit sa Gawa 2:47. Idinaragdag ng Panginoon, araw-araw sa Iglesia ang mga maliligtas. Nagagawa ba ng Church of Christ 33 AD yan ngayon? Wala silang dokumentos. Bakit? Hindi nila natutupad yung kaayusan at karapatan. Sa Iglesia ni Kristo, meron bang kaayusan na itatala ba? Meron ba record? Meron. Kaya kung patunay ang usapan, ang iglesyang kinaaaniban namin ngayon, ang siyang tunay na iglesia. Bakit? Sa dami ng patotoo, sa nakasulat na kautusan, yun din ang ipinag-uutos sa loob ng
Iglesia ni Cristo. Ngayon, dahil may 10 seconds pa tayo, for the sake lang ng hari ng debate, ang kanyang debate noong 2 years ago, Time. Okay, 70 views. Okay. Samantalang sa Maraming akin salamat naman sa mga ay debaters. 31,000 views. Ayan, thank you so Time. much. Okay. And